Sino ba ako? Anong kapalaran ng isang alagad na sining na tulad ko sa isang bayang kinalakihan? Ngunit hindi alam ang pagkakakilanlan. Sa pagtahak ng aking landas patungo sa bukas, aking natagpuan ang nakatintig na bantayog sa sentro ng bayan. Ang alay sa kinabukasan ni Pacheco. Gano'n na po kayo katagal dito sa Morong? 1988. Abay, since birth. 21 years na po ako katagal dito sa Morong. Aba, since 1973, 50 years. Dito ko pinanganak. Since birth ko, narito na kami sa Morong. Pag sinabing bayan ng Morong, yun po yung masayahin po yung tao, tapos magalang po. Aba, mapapagmalaki ko sa Morong ay, ang mga tao rito ay mabubuting tao, okay makisama, mababait, mapagbigay. Di uso rito yung mga away-away. Si Carmona o Mona Pacheco Alvendia. Miyembro ako ng Likas Morong at anak ako ni Rafael Pacheco. Bago siya namatay, ay kinikilala siya na siya lamang na nag-iisang finger painter dito sa atin sa Pilipinas. Nagumpisa siyang maging pintor nung siya ay bata pa. Mahilig na daw talaga siyang mag-drawing. Pero ang kanyang talent ay hindi niya napag-aralan sa paaralan. Kinailangan niya kasing maghanap buhay ng maaga. At saka nang mag-asawa naman siya, ay nagnegosyo sila ng nanay ko. Tapos noong panahon na medyo stable na yung buhay nila, nung mga 1970s, early 70s, ay yun, nag-umpisa na siyang mamasyal sa Mabini pa nung araw yung mga art galleries. Tapos sinitingnan niya yung mga artworks. Tapos na-inspire siya na magsubok ulit, mag-painting at mag-drawing at mag-experiment sa kanyang arts. Ang kanyang first one-man show ay ginawa sa Hidalgo Gallery sa Makati noong 1973. Ito yung one of his early works ng simbahan natin ng Morong. Tapos, ito yung mga experiment niya ng mga still life, kandule, o yung mga ganun. Tapos, ito yung talagang forte niya, which is the finger painting. Bago talaga nagkaroon ng mga sakit si tatay, binigay niya sa akin tong bunch of slides na nandito yung artworks niya. Tatay's artworks. Binigay niya to sa akin kasi sabi niya sa akin, natatandaan ko, baka magamit mo yan balang araw, anak. Yan yung record ng mga paintings ko na mahalaga sa akin. Bahay ng anak ko kasi may painting siya dito. Tapos doon din sa isa. Halika rito. Tao po! Tao po! Papasok na kami ha. Ayan yung artwork ni tatay na isa. Isa sa mga paboritong artworks ni tatay. Yan yung Aling Sela. Parang tribute niya sa mga ina na nagpakahirap para makapagpaaral ng anak.
paintings ni tatay, syempre, na-divide na doon sa kanyang ibang heirs. Bali, 3 kami. And then, yung para sa akin na naging share ko, most of the paintings ay dinala ko rin naman sa museum. Yung iba, dinala ko sa mga anak ko para magkaroon din sila ng remembrance kung ano yung mga paintings ni tatay. Ako si Edric Calma. Ako ay taga Morong, pinanganak sa Morong at nakatira pa rin sa Morong. Ako ay nagtatrabaho sa Norwich Foundation at ako yung presidente ng Lipunan ng Pangkasayan ng Morong sa Morong. Si Kapaeng bilang taga Morong ay nakilala ko bilang pintor. Bilang pintor growing up noong 1970s. Siya ay nahangaang pintor na. Pinakita niya sa akin kung paano siya gumagawa ng pintura. He was using his fingers, his hands, itong palm, and then kahit ito, nagaganon siya. Ako si Alexi Corbilla, ako isang museum worker at museum director din ng Museum Pambayan ng Morong. Si Kapaeng ay representasyon ng malikhaing sining sa aming bayan. Ang Morong ay nag-celebrate ng 400 years. 1978. Pwedeng mapasyal sa boulevard, sa Bagong Daan, sa mga resort natin, ganyan, marami rin mga swimming pool. Sa Morong, like ng mga language namin, bawa, lagi kami nagsasalita ng letter R. Bawa, sandok, nagiging sandok yan sa amin. Taga, raga, ganyan. Ang ikinabibilib ko lang dito sa Morong, yung almost lahat professionals. Talagang itinataguyod ng magulang kahit mahihirap sila, ang mga anak na makatapos, mga educated children. Ayun ang product ng Morong. Ang alay sa kinabukasan ay ginawa noong ipagdiwang ng Morong ang 400 years. 1978, kasi 1578 yung sinasabi na kung saan natatag yung pueblo. So 400 years at ginawa ni Rafael Pacheco ang alay sa kinabukasan. Makikita yung mag-anak, typical Morongueño family, may tatay na magsasaka, tapos may nanay at may anak. Pero yung nanay, hawak-hawak ni nanay yung nung okay pa ito, ay diploma. Pinapakita kung gaano ka-importante sa mga taga-Morong ang diploma o makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak.
ay si Romualdo Correcor. At ang aking kaunting pinagkakakitaan, itong pagbibilad ng palay. Tapos, meron din ako sinasaka. Siguro mga, mga 8 years na mula noon hanggang ngayon. Mga 8 taon. Ito, kahit medyo may kahirapan, napagtsatsagaan pa rin. Dahil yun na lang ang aking paraan na makapaghanap buhay. May edad na rin pati ako. Mga anak ko, kahit sila may mga pamilya, kami rin nakasuporta sa kanila. Ang mga pinansyal. Pag humihiling ng pinansyal, kahit paano, mayroon kami na tutulong sa kanila. Sa gusto man namin mga magulang papagtapusin, sila ang medyo, ang nila, hindi daw nila kaya mag-aral. Nakatapos din ng elementary. Hanggang naka-high school. Wag mag-istorbo ng klase, uwian na. Ngayon na po ako na kanya. I am Dr. Evangeline Escliope, the Principal 1 of Timoteo R. Reyes Memorial School in Morong, Rizal, in Barangay San Pedro. Nung ako ay bata pa, di ko gusto maging guro. I want to be a doctor as a pediatrician sa mga bata. Pero dahil nga siguro, sabi nga nila, that is a noble profession in God's will. Siguro, nandun talaga yung linya ko. That's because na mahilig ako sa bata. Now, I motivated talaga na parang dito na lang muna ako sa barangay kong maglingkod na maiayos ko lahat ng nararapat na bagay, lalo na rito sa paaralan. Siyempre, unahin ko muna yung barangay ko na paaralan. Good morning! Good morning, Eva! Mabuhay! Attorney, how many are present today? 20, 11, 4, 21, 26, 10, 38, 22, 20. Shows or presents how two or more things are alike and or different. I am Maria Ednalyn Cruz from Timoteo A. Reyes Senior Memorial Elementary School, and I am almost 3 years in this school. But in being a teacher, it is my 5th year. When I was in college, my inspiration is my mom, because she didn't finish her course, which is education, and I want to continue her dreams, and that's why I am now a teacher. And it is also my dream to become a teacher. Sa tingin mo, ano yung meaning ng statue na yan? Buhay ng isang pamilya pero magsasaka. Nakaganon po. Nagsisimbol po siya ng success po na sa mga ginagawa po nila. Para po siyang naging significance ng mga tao sa mundo. Yung art niya, sinasabi na sana ay ipagpatuloy natin, na huwag natin kalimutan na ipakilala ang sarili natin, ang bayan. Yun yung mga nadidinig ko sa kanya. Sayang kasi yung richness ng kultura, yung kabuhusayan at kagalingan at kabutihan ng mga tao, yung kagandahan ng lugar, kung hindi makikilala. Diba? Pag may opportunity ka, diba? Gamitin mo yung platform. Halimbawa ako, may opportunity ako dahil nasa media ako to talk about Morong. I do that. Pag gumagawa ka ng isang bagay para sa bayan, ang nakasalalay dito, yung karangalan. Yung makita mo lang na sa pamamagitan ng ginawa mong ito, nabigyan mo ng karangalan ang bayan. Habang tumatanda kasi ang tao, mas sumisidhi ang pagnanais mong may magawa ka na maganda para sa pamilya mo o sa komunidad mo. At na-realize ko na kailangan siguro kaming matatanda o miyembro man ng likas o hindi ay magkaroon ng pagkakataon na maipakita sa mga kabataan na tulad ninyo na meron tayong mga kaugalian na hindi natin dapat ikahiya. Na dapat nga natin itong ipagmalaki kasi ito ang nagmamarka sa atin bilang Pilipino. Sino ba ako?
Anong kapalaran ng isang alagad na sining na tulad ko sa bayang ito? Ito'y simula pa lang ng paglalakbay. Sa sarili, sa bayan, at sa kinabukasan aking iaalay.